This is Dial 7, Dial Nevin. For the artist, by the artist. He is one of the most renowned hip-hop director here in the Philippines, owner of Roll the Dice. Let's all welcome Director Louie Ong. Maraming salamat sa inyong lahat and also kay Nevin. Ilan na to? Ito na pala ang natin, ang second podcast natin kay Louie. The last one was around April 2013. Episode 3, man. Oh. Episode 3, sobrang medyo malayo na yung nangyari since then hanggang sa ngayon. Hanggang sa ngayon na kita nyo naman yung success, nakita nyo naman yung growth. Both ways from the podcast and from yung sa pagdidirect mo na kung sino si Louie Ong 2023. Sa sino si Louie Ong ngayon 2025. At yun yung dadaanan natin lahat dyan. Pero maraming salamat pala sa natin dyan sa, of course, Grey Matter. Sa suot natin. Sa suot natin, Prada. Mag-fit check pa. Yung Gucci. Mahal eh. Joke lang. Kung gusto niyo direct yan, mga tropa natin yan, sina Boss Christian. Alam nyo na yan. Shoutout nga pala kay Christian. Pinakatropa namin na mapagmahal. Ay, mapagmahal ang besi ko na yan. Joke lang. Kaya maraming salamat sa mga support. Of course, yung mga shooters natin yan, sina Ivan, sina Chano. Ano natin yan, mga tropa natin yan lahat. Kamusta ka? Ayun, ngayon okay naman ako and sobrang busy. Alam mo yan, mga nagdaan taon until now and parami yung mga tumatangkilik sa gawa natin. Yun lang. Iba rin yung transition mo from where we at last time, kahit yung lugar na pinag-shootan natin, yung mga camera dati. Ang gamit natin nun, nanghiram ako sa kanya ng camera nun. Ano bang gamit natin doon kung naalala mo? Blackmagic. Blackmagic na rin pala yun? Oo, Blackmagic na 4K. Naalala ko, iba pa yung tinitirhan mong lugar nun sa tinitirhan mo ngayon. Oo. Tapos, nagpaturo pa ako sa kanya nun mag-edit. Diba? Parang, punta ako dyan, Lou, mag-edit tayo kasi one-man team pa yung podcast nun eh. One-man team. Tapos nagpapaturo ako sa kanya nun kasi siya yung madami talagang alam sa mga editing, sa mga camera. And up until now, na-apply natin yun. Kaya maraming salamat doon, Lou. Episode 3 ngayon, episode around 29 or 28 na ata tayo. Man. Palakpakan natin yun, boss. Sa inyo yan, sa lahat ng tumatangkilik, direkta yan. Yeah. Yun nga, sabi nga ni Louie, na sobrang busy lately. Hindi ko na nga mahagilap to lately si Lou eh. Para sobrang daming pangyayari na ang naganap lately na kasi may time na parang lagi tayong magkasama eh. 'Di ba? Parang we go out, we have drinks, mga ganon. Ngayon kahit once a week minsan hindi talaga tayo nakakapagkita eh. What's been up lately? Ayun, katulad ng sinabi ko kanina na sobrang dami ng nagpapagawa and hindi rin naman siya music video lang. Bagay iba may mga ads and also sa mga influencer pinasok ko na rin. Lately ako nakita na gawa mo eh. Yung Squid Game. Squid Game, yun. I think kasama mo dito yung iba't ibang sobrang laking influencers na. Yeah, si Jomar Lubena yun. Shoutout nga pala. Actually, si Jomar Lubena talaga yung director nun and pinag-assist niya lang din ako dun. Kumbaga, syempre may mga bagay siya na hindi niya alam gagawin yun sa set. So, yun lang. Nag-ano lang. Normal na yun sa mga Yung post na yun, sobrang nag-trending yun As in, 10 million views, 9 million views. Tapos, syempre, nandun pa si Malupito, nandun yung mga iba't ibang artist na influencers na sobrang dami. Gaano katagal na shoot yun? Daan mo kami dun sa buong shoot na yun. Bali, yung shoot nun is 2 days. 2 days lang din siya inabot. Pero, maghapon yun. Ang una naming sinut, nagsushoot pala muna kami nila Sash na Laparan para dun sa isang content niya. Then, pumunta si Jomar para i-shoot na rin yung sa kanya na Squid Game. So, sinabay namin si Albert Nicolas, kung kilala nyo, si Asian Cutie. Ayun. Siya kasi may-ari ng studio na pinag-shootingan namin ni Sash na Laparan and dun din kami mag-shoot. So, pinag-isa na lang namin. Inantay lang namin si Jomar dumating. Then, ayun, nag-shoot na kami nun. Ayun yung unang-unang take namin. Yung pinaka-outro. Then, sumunod na araw, kay Malupiton na. Doon na kami nagpunta kay Malupiton. Men, sobrang layo ng bahay mo. Tibak ba talaga? Oo, Dasma. Paliparan. Para sa akin, sobrang layo. Kasi, yung kotse ko matanda na inabot yung clutch eh.
Pero sobrang clutch na nasira siya. Andun na kami kila Malupiton mismo. Sobrang clutch nung nangyari na yun. Tapos, ang plano nga namin, iwan pa dapat namin yung kotse namin doon. Mapapasama sana dun sa ilang content niya. Yung kotse sa likod. Dun sa background nung ano na. Tapos, ayun, nakarating naman kami doon ng safe and nakapag-shoot and kwentuhan, banding na rin. Kasi normal na ginagawa natin yun eh. Kada may shoot tayo eh. Can you share something about Malupito na naka-work? Siyempre, ang daming may mga idol dyan ngayon. Kahit ako, I watch the videos. Parang, share mo naman kami ng buhay doon na naramdaman mo nung nagtatrabaho kayo. Si Malupiton, sobrang humble na tao na di mo akalain sa kanya nagganon siya. Kumbaga, parang iisipin mo na star na rin siya ngayon eh, di ba? Sobrang star niya. Pero gets mo naman yung parang magkakaroon ng pride eh, 'di ba? Sa mga artist, sa mga ganyang vlogger, celebrity. Pero sa kanya parang ganun pa rin siya eh. Baga wala siyang pinagbago. Hindi ko man siya kilala talaga nung hindi pa talaga siya sikat. Pero feeling ko kung ano yung ugali niya ngayon, yun na rin talaga siya dati. Parang tayo lang ba talaga siya? Parang yung grupuhan nila. Ganun na ganun. Ganun na ganun. Kumbaga, madali lang din siyang maging tropa. Siguro nasasabi ko lang to dahil sa trabaho, nagkikita kami, yung ganun. Pero para sa akin kasi lahat ng nakakatrabaho ko, tropa ko na eh. Ganun eh. May instance ba, direct na, kunwari, may hindi ka specific na gusto na tao, na parang syempre, minsan ganun, ugali eh. Di ba? Minsan sa mga rapper kasi parang, maganda tayong parehong music natin, pero hindi tayo hindi tayo nag-jive. Hindi nagtatagpo. Hindi nagtatagpo kasi syempre hindi nyo gusto yung ugali ng isa't isa. May ganun ka ba na factor na if you're gonna work from someone na parang, kunin kita pero hindi kayo okay? Meron. And tinatanggap mo pa rin yun? Ngayon, hindi na eh. Ngayon, hindi na. Pero etong mga last year, ganun pa. Tumatanggap pa ako ng ganun. Pero, good relationship pa rin naman hanggang ngayon. Kumbaga, nag-usap na rin kami nung mga yun. Kung sino man. Marami rin actually, marami rin sila. Pero, kinausap ko rin sila doon. Kumbaga, para wala akong tinatago na di ba? Kumbaga, para tropa pa rin tayo. Pero pag kailangan mo ng tulong, nandito pa rin ako, sabi ko. So, okay ka makipagtrabaho minsan or kung ano man sa mga tao na siguro minsan na lang sa mga ganong nakaka-stress na pinipili mo rin yung peace of mind mo eh. Kasi importante sa dami ng ginagawa ko, sa dami ng iniisip ko, kumbaga dadagdag pa ba, kumbaga kasama ka na nga doon sa iniisip ko, titriplehin mo pa yun, hindi doble, titriplehin mo pa yung pag-iisip dun sa'yo na di ba? Paano naman yung iba? Ang napansin ko sa'yo, Louie, no, ng mga nagsushoot tayo, minsan nakwento mo rin sa akin to eh, nagiging irritable ka ba pag sa set na parang he doesn't go your way? May mga ganong moments ba? Ay, oo. Meron naman. Nakakabasag kasi doon, sa mga shoot sorry. Meron kasi doon biglang bibida-bida. Alam mo yun na nasa akin lahat ng na kailangan gawin eh. Kumbaga tas biglang bibida, biglang magaganyan sabi ko. Ako naman, hindi naman ako yung tao na magsasalita. Talagang aawayin kita. Gagangsterin kita. Hindi. Baga tumatahimik na lang ako. Sige, sinasakyan ko na lang yung ganyan. Pero nagigets ko kasi na, gusto mo paganda or Pero insulto kasi sa akin yun na, ba't mo babaguhin? Bakit mo, diba, yung ganun. So, para wala na lang mahabang diskusyon dahil, pag nasa shoot naman, laging parang critical time eh, di ba? Para wala nang pagbawas ng oras. Bawat oras doon, bayad. Mismo. Bawat oras doon, may binabayarang studio, may mga tao. Ang daming nakasalalay doon eh. Sa specific na oras. Siyempre, oras ang pinakamahal. Masayo ba? Ayan yan. Masayo ba ang oras ang pinakamahal ngayon? Sobra. Tandaan nyo lagi yung oras. Ako, aminin ko, lagi akong late. On time naman siya dito. On time naman. Hindi. Lagi akong late. Kasi, puyat na ako. Alam niyan. Puyat ako. Tapos, hindi pa ako nakakatulog kaagad. Dahil, bago ako matulog, ang dami ko iniisip eh. Baga, parang, lagi ako nag-iisip na,
magiging millionaire talaga ako, multi-millionaire, billionaire. Lagi akong ganun bago makatulog Tapos doon ako nakatulog, mga ilang minuto nun. Then, puyat. Yung mindset mo ba ganun dati sa mindset mo ngayon? Hindi. Hindi. Nagbago siya. Kumbaga parang, pilitin ko mang ibalik yung mindset ko dati na hindi ako pwedeng talaga malate. Actually, hindi naman talaga pwede. Pero kasi sa sobrang dami mo nang ginagawa, hindi mo na siya namamalayan Hindi mo siya namamalayan na, nawawala na ako dun sa sa limit. Sabi natin may limit ka dun sa gagawin mo dapat. Ito lang. Sumusobra ka na. Ganun. Sa tingin mo, consider mo ang sarili mo as a workaholic? Ngayon, hindi na Hindi na? Bakit? Ako nga, feeling ko workaholic kasi sabi ko sa mga friends ko na si Derek kasi sobrang workaholic niya. Nakikita ako, work, dire-diretso. Tapos lalabas tayo, yung rest mo pa, ibibigay mo pa sa amin minsan, di ba? Parang tayo, lalabas pa tayo, mag-ano. Hindi ko siya masabi na workaholic kasi nagkakaroon na ako ng time makapag bakasyon Okay. Diba? Tulad yan, shoutout nga pala sa GH Town. Shoutout. Dun sa Zambales, madalas na kami ngayon doon. Kumbaga, nagkaroon ako shoot, tapos nakilala ko sila, tapos yun, bakasyon lang kami. Pero siguro, etong mga darating pang month, ratrata na. Pero actually, ratrata naman, simula January hanggang February, yun lang. Swerte lang din ako kasi marami nagsabi sa akin na ang tumal ng ng January, direct, no? Oo, tsaka itong February, no? Pero ako, hindi ako nagsasalita sa kanila, pero ako kasi marami akong ginawa, marami akong siguro kumbaga, parang sa akin yata binuhos niya. Parang gano'n hindi yun And syempre, meron ka ng portfolio, you've been doing good, alam na ng mga artists yan na malalaki. Parang yung latest mo nga, kay Smaglas, di ba? Ano title nan sa paborito mong love song. Kung yun yung pinaka-latest na MV ba nalabas. Kung hindi niya pa napapanood yan, ipapop natin yan dito. Paboritong love song by Smaglas. And kamusta yung shoot na yun? Yun yung pinaka-latest Ibang-iba nga yung bagsakan doon, boss Tuwan-tuwa ako, medyo cinematic na may kwento na Actually, wala naman siyang kwento talaga. Kumbaga, si Smaglas, nagbigay siya ng idea na gusto niya. Gusto niya parang live performance lang din. And ako naman, sabi ko, gawin natin parang kakaiba rin. Kasi nakikita ko music video mo, ganito, ganyan diba? Nireview ko rin. So, ibahin lang natin this time. Mag-set lang tayo ng ganitong design. Kumbaga, makukulay para naman at least, masulit mo rin yung bayad sa akin. Kasi, si Smaglas, ang unang ngayong taon na pumalag sa rate ko. Yung totoong rate ko. Good payer. Good payer. Shoutout man. kay Smaglas. Maging good payer kay lahat ng mga magabayad sa mga Okay lang naman yung iba. Wala namang kaso sa akin kung may tawad. Normal na yan. Si Aure naman tumatawad di ba? Normal na yan. Pero yun nga, yung kay Smaglas, gusto ko talagang baguhin yung niya yung look niya, yung paggalaw niya. Actually, may una akong mga pinapagalaw kay Smaglas kasi siya naman, ako okay ako doon. Baga parang angas niya doon. Pero siya, hindi niya pa rin mapigilan kasi yung gusto niyang makita ba na yung Smaglas daw talaga na gano'n. So, medyo nagbago rin siya actually. Yung galaw niya doon sa MV. Ay, hindi pala nagbago, sorry. Yung plano. Yung mga galaw niya, yung mga moves niya, gano'n. Si Smaglas, nagbigay pa rin siya ng sa'yo, na parang, ito yung gusto ko mangyari, or ikaw talaga yung creative direction ng buong kanta or buong video? Nagbigay siya ng idea, yun lang, yung parang, yung live performance type na gano'n. Tapos ikaw na nag-adjust na, ito yung mangyayari. Treatment. Treatment. Ngayon sabi ko, ganito, lagyan natin ng ganyan, ng mga sunflower, gano'n. Tapos sa huli, naghabol na lang ako ng parang twist na, since gusto mo naman ng parang live performance sa dulo, lagay tayo na parang raw. Okay. Na sa shooting, ganyan, kita yung mga ilaw natin, yung mga gamit, para ma-showcase din yung studio. And then, ang pinakalas na twist is yung siya lahat. Ultimo yung PA, yung cameraman, yung sound engineer kunyari. Siya na lang yung ginawa kong Ang ganda ng nung sinare mo to sa example na lang, parang sinare mo kahit kaninong artist yung draft mo. Ano ba tawag sa ganyan? Storyboard?
Shot deck. Shot deck, okay. Kung pag Cheap lens. ipapakita mo sa kanila, minsan ba may mga artist na parang, ay, ayoko yan. Sa akin, hindi pa ako nakaka-encounter ng ganun eh. Basta pa nagpasa ako minsan, parang okay na eh. Okay na sa kanila eh. Ganun eh. Kung bibigay lang nila sa'yo yung idea nila, syempre ganun naman normal, di ba? Ito Oo. idea, tapos ikaw na mag-adjust nun Oo, lahat, na yung parang ito treatment. yung pwede mangyari, ito yung pwede mangyari, ito yung pwede mangyari. Mm. Wala namang times na parang, ayoko yan, palitan mo lahat yan, ayoko yan, Ay, palitan mo hindi. lahat Wala. lang. Walang ganun. Kumbaga, tiwala na sila dun sa Yun nga. That's what you're paying for eh, in a way, di ba? Parang the creative mind of Louie Ong. Yung dice sa harap ng music video, yun yung binabayaran. Matik yun, boss. And ang pinakahuling kasama ko kay Louie before this podcast yung birthday ni Haring Manggi. Birthday ni, shoutout nga pala kay Haring Manggi. Haring Manggi, Yeah. baka naman. Yun kasi si Haring Manggi, kung hindi nyo alam, si Louie ang humahawak. Siya ang manager ni Haring Manggi. Handler for sa mga gigs. Oo, mga handler, yung mga road manager. Ay, hindi, mas road manager ko yung nagbubook ng mga handler, mga ano niya. Tapos si Manggi, may sarili lang siyang yung mga music niya siya na bahala Oo, doon. siya na bahala Okay. doon. Kamusta yung birthday ni Haring Manggi? Ayun, masaya naman. And alam niyo naman yung nangyari. Masaya tayong lahat doon. Ano nangyari? Hindi ko kalimutan ko na, boss. Lasing ata ako nun eh. Ayun, marami nag-perform na artists. And kilala nyo naman kung sino yung mga artists na yun. And also, andun yung mga tropa natin na sila Price Tag, sila Wayan, sila Yorko, tapos sila Flo G, and Heb Abi. Big Ayun. names na puro big names yung Big lumapag. names. Sa tingin mo, yung mga tao na to na arguably top 1, top 2 yan, sila Heb Abi, Mm. Flo G, di ba? Parang sila lumapag sila for Haring Manggi. Sa tingin mo, bakit? Kasi si Haring Manggi, tropa-tropa na sila ni Flo G dati pa eh. Bago pa yung collab Oh, Oo. kinuwento niya na sa akin yan na ganun nga daw eh. And parehas yata sila ng gang, ganun. Tapos, lang din, napansin ko lang din na mahal na mahal siya ni Archie, Okay. si Manggi. And laking pasasalamat ko rin kasi pinagkatiwalaan din ako ni Haring Manggi. Kasi bihira lang yan eh. Bihira lang talaga siyang parang magtiwala sa ibang tao para kakausapin ka niya, lalapitan ka niya para sa ganito, na tulungan mo ako ng ganyan. Kasi, kung ako si Haring Manggi kumbaga, syempre, pumasok na rin yan si boss. Isipin mo, parang, ang medyo ka sa mga tao eh. Mailap. Na parang, hindi ko pagkakatiwalaan to kasi baka gamitin lang ako or kung saan ako dalhin. Sa tingin mo, ba't si Haring Manggi lumapit sa'yo to be yung road manager nga? Actually, nag-offer ako sa kanya. Sabi ko, kailangan mo na ng manager siguro. Kasi, nagkaroon tayo ng unang gig eh. Tapos, sabi niya, ba't di na lang ikaw? Baga, yung offer ko, may iba akong ilalapit sa kanya. Okay. Pero yung ilalapit ko sa kanya, hindi niya pa alam na kukunin niya si Manggi. Okay. Hindi ko pa nasasabi dun sa kanya. Nakita mo lang na perfect fit sana sila. Oo, ganun yung ganun. Sabi ko, parang okay kay Manggi to Okay. Tapos, ayun niya, sabi niya, ba't hindi na lang ikaw? Sabi ko, ba't ako? Sabi niya, hindi, ikaw lang kasi nakakausap ko rin ngayon eh. Talaga? Oo, Yun ba yung kakalabas lang niya? Oo, yun lang din yun, yung kakalabas niya. Ikaw lang din yung nakakausap ko kagad eh, nang agad-agad eh. Baka nakakontak kita kagad, kailangan akong ganito, na ganyan. Shoot tayo ng music video, di ba? And then, ayun na, nagdire-diretso. Binigyan ko siya ng mga gig. Pero, until now, hindi ako kumakat sa kanya. Wala pa akong cut. Kumbaga para sa akin kasi parang, ang liit lang eh kung kakat pa ako eh, 'di ba? Liit lang eh. Kumbaga parang okay na yung may nababalik din ako sa kanya and may nababalik din siya sa akin sa market, kumbaga. Yun yung mga bagay na medyo hindi nabibili ng pera eh. Oh. Yung pagkakaibigan nga lang, yung tiwala nga lang, feeling ko sobrang big deal na sa atin nun eh, 'di ba? Oo. Lalo na sa pera, daming mga diyan. Daming pera ni Louie. Uy, Joke lang. bankrupt. Yun nga nakikita ko parang madaming mga gigs na gumagawa. Syempre naging part ka rin talaga yung mga event na nagagawa ni Haring Manggi. 'Di ba? Parang tulungan lang eh. Yun lang naman yun eh. I think every artist should have
na gano'n na kagrupo or kasama talaga na Oo, mapagkakatiwalaan. kailangan talaga ng team kung artist ka. Kailangan mo ng team, kailangan mo ng media, manager, and mga homie. Nakita ko, minsan nagkakaroon ka ng gig na ikaw nagsushoot kay Rihanna J. Na parang may team ka, ikaw yung nagsushoot mismo, di ba? Ng mga gigs niya. Gigs niya, hindi Ano lang music video. Yung festival, yung Howlers, Yung di ba? festival, Mga yun. yung mga ganun. Pag ganun, Oo. pag mga festival ako. Na-hire ba si Louie ngayon na mga ganun? Pwede sa ganun up until now? Depende. Pero sa ngayon, actually hindi. Ang tagal na Ang tagal na simula last year pa yata, hindi na ako nagko-cover ng mga ng mga event sa club, sa mga festival, mga ganun. Hindi na Bakit? Bakit kaya? Hindi ko alam. Hindi na nila ako ini-invite for for covering Ini-invite nila ako for appearance. Yun ang maganda, babayaran ka para lumapag. hindi naman. Kumbaga may invitation. Gets. Yun. Kailangan may Ewan ko, ba't ganun nangyayari? Kumbaga parang, direct, punta ka dito sa event namin na ganito. Direct, punta ka sa ganito. Nakakatuwa lang din yung ganun. Nakakaano siya no? Kung isipin mo, nakagulat kasi normally ang mga ini-invite sa mga ganun, yung mga artist talaga yung kumakanta. Yung mga artist na kumakanta. Tapos ngayon yung isipin mo, director na normally nasa back end na hindi nakikita yung muka. Siya na pa yung, punta ka dito kasi, di ba? Kakaiba. How does it feel? Nakakatuwa siya. And at the same time, kaya ako pupunta doon kasi nakakakuha ko ng client ko. Isa pa yun sa impact ng mga invitation nila sa akin. Importante ba na lumalabas talaga? Oo. Lalo na nandito sa circle natin. I mean, lumalabas para, kunwari yun nga, sabi mo pag lumalabas ka, nakakuha ka ng client bigla. Part ng trabaho yun. Yung, I think the term is PR Public Relations, di ba? Na parang, kailangan ko pumunta sa specific na event na to para makilala to or makausap to. Yeah. Kung nilalagay mo yung sarili mo sa sitwasyon na papabor sa'yo or may chance na pumabor sa'yo, which is ginagawa mo lagi. Oo. Kaya, lagi akong lasing. Hindi na uminom yan si Louie. Beer lang. Kahit wag nyo alokin na kahit ano, ng tequila, ng mga Jack Daniels, wag na, beer lang alokin nyo dyan. Makagalit yan. Mahirap kasi pag-guard Kukulit ka nun. Yun lang. Yung kulit yan na lang yan. Stay put lang tayo. Stay put lang tayo. Kita mo pag beer, kalmado lang ako. Kung, again, pangalawang podcast na po namin to, Direct Louie, na if you haven't watched the first one na kunento niya yung buong backstory niya, kung paano siya nagsimula. Pero sa mga, kunwari, mga kakapanood lang nito for the first time, daan ka nga ng konting backstory mo lang, Lou, na parang kung paano ka nagsimula. As in, kahit brief lang. Nag-start ako nung last 2015 yata, 2016, mga ganun. Pero ano pa yun, mga wedding, pero 1-man team lang ako. Yun lang ako. Tapos, 2020, kailan tayo gumawa ng music video? 2019 nata. Ayun, 2019, isa sa mga una kong ginawa ng music video. Second music video na nagawa ni Direct Louie ngayon, sobrang handles na sa akin niya ginawa, men. Which is sobrang malaking bagay para sa akin. Ito, papap natin yan dito, yung hoodies. Hoodies. Ito yung mga unang gawa ni Louie Ong. Tignan niyo kung gaano kasupot yun. Joke lang. Kasi ka naman, boss, gawa natin yan Di, actually, maganda pa rin siya sa akin. Tapos, yun nga, after ng pandemic nga yun, nakasali ako dun sa Alon Creatives. Shoutout, mga Alon Creatives. Shoutout doon, syempre, mahal na mahal ko yan. Parang pamilya kami doon, kututusin, yun. And, ayun, nakilala yung Alon Creatives, sama-sama, and then nagkaroon ng mga kanya-kanyang moves, which is good, di ba? Which is good yung ganun sa amin lahat. And lahat, may mga sariling galaw. And ayun, nangarap lang akong mag-shoot ng ganito, ng mga ganyan na di ko akalain na makukuha ko. Siguro dahil sa kakagawa ko. Hindi ako gumigimik nung time na yun. Hindi. Kahit nag-skate ka, hindi ka nag-skate na rin nun. Kumbaga parang sobrang nagtago ako dun sa ko.
sa kulungan ko. Nagtago talaga ako doon sa kulungan ko. And kailan lang ako lumabas? Noong 2023? Mga ganun lang ako lumabas ulit. Kumbaga parang okay na, pwede na ako lumabas muna. Hihinga muna. Grinayin mo yung buong 2020 to 2023. Oo, yun. Yung mga, may nabasa ako lately, status to ni Alison Shore, shoutout Alison Shore, parang consistency is better than results. Sa ngayon, kung lalo kung nagsisimula ka, di ba? Masasabi mo ba na parang naging sobrang consistent mo dati, kahit wala pa masyadong views? Oo. Sobra. Kasi, sa isang taon na nagagawa akong music video, nasa mag-100, sabihin natin. Pero hindi nalalabas kagad yun. Oo. Kasi yung iba, parang next year pa ilalabas. Oo. Yung mga ganun. Pero, yun yung mga nagawa ko na nasushoot ko. Ikaw rin ba yung nag-edit halos? Oo, ako rin. Hindi ko pinapaubaya. Kasama sa rate yun, kasama sa rate na. Kasama na siya. Mura na, maganda. Isipin mo, shoot, direct, yung lugar na hahanapin, concept, pati editing nandun na. Kumbaga, you just have to pay direct Louie, which is, tanong niya na lang siya kung magkano yung rate niya. Diretso naman dyan. Pwede tumawad? Bawal tumawad. Pwede yan. Madali lang makausap si Direct Louie. Oo, madali lang. Kung gusto niyo yung mga pang number 1 na mga hit song, mga number 1 na gawa na ganyan, of course, diretso tayo dyan. And speaking of number 1, ang isa sa mga pinaka naging sikat na gawa ni Louie, I think 2024 ata lumabas to. January, di ba? We Made It. We Made It. Yun yung pinaka first number 1 mo ba? Hindi. Ay, hindi. Meron pa meron na May mga nauna na I mean, number 1 trending. Number 1 trending, oo. Meron na iba. Pero yung pinaka pumutok na pinakasagad talaga na MV na nagawa mo, We Made It, in terms of views Oo. Daan mo naman kami doon. Kumbaga, syempre, ang daming aspiring artist na who wants to go, maging ganon, makagawa ng ganon. How did it work? Ano nangyari? Yun lang. Actually, yung kanta na yun, 2022 pa sinend sa akin ni 2023, I think. 2022 pala, sinend sa akin ni Nick Makino. Sinend niya sa akin ng December 2022. Ay, hindi. 2024 ata siya na-release ng January. Kasi magkasama tayo ng 2023, pinarinig mo sa akin si Bilyaran yan 2023 niya nasend sa'yo. 2022. Sobrang tagal na. Oo. Tapos, December yun, 2022. Tapos, ang gusto niya mangyari is, shoot na tayo ng December 27. December 27, shoot tayo. Sabi ko, anong gusto mo mangyari dyan? Sabi niya, ikaw na bahala. Di ngayon, gumawa kagad ako ng storyboard agad-agad. Tapos kinabukasan, sinend ko sa kanya. Ayun, nabigla siya kasi ang gastos nung nagawa ko. Kasi parang, futuristic yung mangyayari. Tapos parang yung ending na itong We Made It, ang maganda doon yung talaga dapat yung bababa sila ng spaceship sa baseball field. Kung napanood mo yung Space Jam, yung pagbaba ni Michael Jordan doon, di ba? Ganon yung bagsakan. Ganon, tas maraming tao. Pero pwede naman dayain kasi. Pero yun lang, nabigla lang siya doon. Pero gustong-gusto niya yung concept sana. Kaso nga lang, sobrang gastos and sobrang rush. Kasi maglalagay pa kami ng mga robot talaga. Actually, sobrang futuristic And then, ayun, hindi natuloy yon. So, ginawa namin, kinip lang namin siya. And then, 2023, nagtanong ako sa kanya ng mga June. Mga June na ako nagtanong Sobrang haba pala talaga ng process, 22, tapos June 2023 pa. Pero may verse na ni Floji yun. Meron na. Pero nakatagal yung kanta. 2022. Grabe rin. Tapos Mga 2024 October siya yata yun na-release, talaga no? Sige, June. Yun June naman, pinihim ko siya ulit. Pinihim ko siya. Kasi nakita ko yung yung nilik niya. Nung 2022 niya pa pala nilik, hindi ko alam. Tapos yung nag-PM ako, sabi ko, Nick, tutuloy pa ba natin to? Kasi kating-kating na ako gawin to, We Made It. Ganyan. Sabi niya, nabuelo lang ako, direct, ganyan. Basta mag-PM ako kagad sa'yo, ganyan. And then, ayun, mga ilang buwan lumipas, November? Kailan tayo nag-shoot? December tayo nag-shoot. Okay, November, nag-PM siya, nagulat ako. Sabi niya, direct,
Eh di, nahiwagaan ako kasi actually kakagaling ko lang ng shoot noon. Sabi ko, ano kaya to? Eh di ngayon sabi ko, yo, kamusta? Ganyan. Ngayon sabi ni Nick, tatawag ako sa'yo. O sige, tumawag ka na ngayon lang. Ganyan. Okay, pagtawag niya sa akin, may gagawin tayo eh. Itong December natin gagawin. Sabi ko, anong track yan? Yung pinakihintay mo. Sabi ko, di nga, yung We Made It. Sabi niya, gagawin na natin yun. Pero, ganito na lang gawin natin. Gusto ko lang siyang parang live performance. May stage ako, tapos giiba yung kulay. Tapos, lagay lang tayo ng helipad. Parang transition lang daw. Kumbaga parang live performance lang talaga siya. Eh ako naman, actually, nalungkot talaga ako nung sinabi niya yun na hindi ganito yung ano. Na-imagine mo na mangyayari. Yung gusto kong mangyari dito. Tapos, ang sabi ko, what if gawin na nating MV para hindi sayang din yung appearance ni Archie dito kasi magbubuhos din siya ng time eh. Automatic yan na ang Flojiverse. May chance talaga mag number 1 yan most of the time din, di ba? Ay, oo naman. Automatic yun. Floji yan eh. Di ba? Tapos, ayun na nga, sabi ni Nick, sige, ikaw na bahala. Okay. Diskarte mo na lang, baguhin mo na lang yung shot take. Kaya, okay, gumawa ako ng ganyan. And then, ayun, kumuha ako ng team agad-agad nun. Baga, meeting. Ayan, si Dubs. Shoutout nga pala kay Dubs. Shout out, Dubs. Pinakamalupit na prod manager dito sa Pinas. Yan, ha? Hire niyo yan. Papaya Soak. Ayan, si Papaya Soak. Sa Instagram. Ayan. And then, ayun, napag-usapan namin yung mga kailangan na ganito, ganyan, kailangan ma-provide. And actually, parang naging full production din siya para sa akin. Kasi may catering kami. Kumbaga parang kompleto rin. Service. Budgeted. Budgeted siya. And, ayun, sobrang saya nung shoot namin na may nakakabagot lang talaga. Siyempre, yung pag-setup kasi matagal eh. Diba? Kahit naman kayo kung magsisetup yung magsushoot sa inyo, diba? It's ikaw waiting ka. Diba? Nakakabagot talaga yun. So, ang ginagawa namin yun, kinakausap namin si Archie, kinakausap namin si Nick. Yan, ganun. Usap-usap, kailangan. And then, ayun, umulan pa yung time na yun. Outside shoot yun eh, di ba? Outside shoot pa. Yung helipad. Outside shoot eh. Ngayon sabi ko, hinto na muna kasi, burst na nilang dalawa yung sinushoot namin. Kumbaga yung dalawa na sila talaga. Hindi na solo. Yung dalawa na sila. Ngayon, umuulan. Ang sabi ko, cut na muna natin, umuulan na lumalakas. Si Archie, sabi, tuloy na natin to, maganda nga to umuulan. Yung ganon, ganyan. Nangyari, yun, tinuloy namin. Medyo nahirapan lang kami dun sa speaker. Sa speaker, no? Kasi mababasa yung speaker. Ang nangyari, tinuloy pa ba natin yung speaker nun? O iba na? Yung pa rin. Tapos, ayun, okay, tapos na. Na-shoot na. Pati yung drone, na-shoot na. Ngayon, si Nick Makino, hindi mapakali. Tapos na talaga. As in, tapos na. Inaantay na namin magdilim para mag-setup na kami ng ilaw. Ilaw naman sa helipad. Ngayon, tapos na. Nagdo-drone yung drone pilot ko. Maya-maya, sila Archie, tsaka yung manager ni Nick Makino, bumaba na. Para kakain nata. Ngayon, si Nick Makino naiwan. And then, maya-maya, sumisigaw sa akin si Nick, Derek, aakyatin ko na tong bakod na to. Sa dulo. Maglalakad ako dito. Pag nahulog ako, upload nyo na bukas. Yan ang artist, di ba? Sumisigaw kami. Wag buba. Kasi magagalit yung yung una nga, umakyat na siya doon. Tapos yung manager niya nagalit. Si Boss Patrick. Shoutout nga pala sa'yo, Boss Patrick. Ayun, pinababa niya. Tapos, inantay niya lang siguro bumaba si manager. And then, umakyat ulit. Ayun na. Sabi ko, wala na magawa. Naglalakad na eh. Sabi ko, sige, kuha na mo na nga. Sabi ko dun sa drone pilot ko, kuha na mo na. Kinuha na namin. Sabi sa'yo, yung kamay nung drone pilot ko nang nginginig. Nginig siya. And then, ayun, bigla siyang tumayo lang doon. Yung, ang nakakatakot talaga doon yung nakatayo siya kaysa doon sa naglalakad eh. Kasi yung nakatayo siya, may napapansin ko doon sa drone shot namin eh. Parang gumaganon-ganon siya. Sa hangin yun, mati. At saka madulas pwedeng madulas talaga. Kaya nung after nun, sabi ko, bumaba ka na dyan. Okay na. Pagbaba niya, yun, pagsilip niya,
Ay, ang ganda. Putang ina, ang ganda. Pakita natin sa baba. Ayun. Pagdating sa baba, pinakita kay Archie. Ay, gago ka. Anong ginagawa mo? Sabi sa kanya. Ako naman, nahiya ako kila Archie tsaka kay Boss Patrick, no? Kasi hinayaan ko si Nick na gawin yun. Kasi sa akin yung cargo rin eh. Kasi iniisip ko ano, pag ito nalaglag, sabi ko, wala akong waiver. Paano kaya ito? Di ba? Kasi kailangan nga yun sa mga shoot, mga pag na-disgrasya, yung mga ganyan. Ayun. And, ayun, natapos naman namin siya ng safe and solid. Ayun. Medyo bitin lang din talaga ako kung tutuusin. Kasi dalawang venue lang, dalawang eksena lang eh. Yung isa yung para studio, di ba? Tapos yung isa yung helipad nga. Hindi talaga yun yung mangyayari dapat eh. Mas maganda ka sana. Pero, ayun, wala tayong magagawa. Nag-hit eh. Yun na. Nung ginawa nyo siya, gaano katagal yung process bago ilabas agad? Ano lang, parang 1 week. 1 week? 1 week lang. Ganun lang kabilis yun? Kahit yung editing, ganun lang kabilis yun? Oh, yung editing nun parang 2 days lang eh. 2 days tinapos, tapos revision lang ng 1, 2, gano'n lang, tapos okay na. Tapos dumaan na yung Pasko, tapos New Year, naantay na lang namin. Gano'n na lang. May minsan ba may mga favorite kang gawa na parang pagkatapos mo agad shoot, parang na-excite ka na pag-uwi, edit ko agad to, gusto ko agad edit to? Ay, oo. Ganyan ako dati. Ganyan ako dati. Sa lahat. Pero ngayon, hindi na eh. Excited talaga ako. Excited naman talaga ako ngayon. Hanggang ngayon pag-uwi. Pero hindi ko na siya magawa. Kumbaga parang tinutulog ko na siya eh. Inihiga ko na siya. Which is okay din kasi galing ka na sa sobrang haba na trabaho. Sabi mo 8 hours, 10 hours, 12 hours. Oo, kasi, pero ganun din ako dati eh. Ganun din eh. Pero ngayon parang iba eh. Kasi siguro sa sobrang dami mo nang iniisip talaga eh. Sobrang dami mong gagawin. May gagawin ka pa bukas. Ako pa naman, pagka may lakad ako bukas, ngayon, yari, wala akong ganap ngayon. Tapos, tatrabaho ako nun. Tapos bukas, gabi pa naman yung lakad ko. Ang ginagawa ko, pinapahinga ko na siya. Hindi ko na tinutuloy muna yung ginagawa ko nung kinabukasan. Napaka-importante ng health, men ngayon na parang, syempre, di ba nung nakaraan, nagkasakit ka, di ba? Yung nakwento mo sa akin na ilang araw ka rin nawala dahil dun sa nagkaroon ka ng UTI. Ng kung anumang sakit. Yun. Doon mo ba na-realize na sobrang importante ng health kaysa work? Pagkagaling mo kasi hindi mo naintindihan ulit eh. Ewan ko ba't gano'n eh. Kumbaga parang, siguro, ayokong mawala dun sa ginagawa ko eh. Ganun yung nangyayari. Which is, pero hindi ko siya iniisip na workaholic. Kumbaga parang, eto na ako eh. Yung drive mo ba, simula nung 2019 was your first, 2020, di ba? Yung sa atin, mga ganong area. Ganon pa rin yung drive mo ngayon o mas matindi yung drive mo ngayon? Mas matindi yung drive ngayon. Bakit? Sa tingin mo bakit? Kasi dami ko nang napupuntahan, dami kong ibang nakakasalamuhan tao na ultimo yung mga billionaire na dito. Nakakausap ko na siya and ang laki ng respeto nila sa akin. Kumbaga parang billionaire to. Ba't ganyan ako? Ba't ganyan ako itrato? Ba't ganyan ako And ayun, parang nag-earn ako dati ng mga respect pa. Kumbaga. Tapos ngayon naani ko na siya eh. And then kasabay pa rin lang pagbuo ng ganun. Pag-ani pa rin ng Up until now yung drive nandun talaga. All throughout. At naniniwala ako dun sa mga nanonood dyan na parang if you keep that drive kahit wala pang numbers, paging consistent ka, labas. Yun, importante yun. Parang ako rin eh, ganun din naman ako dati. Parang sa inyo, sa mga artists, sa mga gumagawa ng kanta, di ba? Ako naman dati, ang ginagawa ko, okay, gawin kita, ganito, libre, ganyan, di ba? O, ikaw nga, kunyari, magigig ka. Libre ako, sige, kakanta ako dyan, di ba? Parang ganun lang. Automatic yun. Kasi importante rin maglaan eh. Alam mo yan, maglaan ka sa mga tao. Hindi ka naman sikat eh. Di ba, simula, hindi ka naman sikat eh. Like, do shit for free. Matuto ka. Ilabas mo yung product mo. Kung hindi ka nagandahan sa product mo, gandahan mo yung susunod. I think, baga, ipakilala mo muna. Mag-invest ka ng time sa kanila. Kung sino man yung mga makakasama mo. And, magkakaroon yan ng malaking impact. Kung gagawin mo lang ng gagawin. I mean,
wag ka na mag-isip ng iba, baga gawin mo na lang. Kasi pag nag-isip ka pa ng iba, malilihis ka yan eh. Yung iba kasi mindset parang pinaghirapan ko to sa kanta. Pinaghirapan ko tong kanta na to, naggamastos ako ng ganyan nag-flop. Ganyan din ako eh. Ma-offan, di ba? Ma-offan agad pag ganun eh. Which is, I don't think that is the right mindset eh. Ganyan din ako, baga parang may pinagandaan akong music video and then nag-flop. Sabi ko, wala, hindi nila nakita masyado. Ba't gano'n? Sabi ko, hindi pwede. Pero, kailangan na lang natin tanggapin. Kasi ibig sabihin, may mga susunod pa na ibabato sa utak mo si Lord na idea na ganito. Di ba? Ganda. Ano ba talaga ang work ng isang director? I-guide yung artist. And then, actually, parang overall nga siya para sa akin eh. Na pati yung mismong sa production nyo eh. Hindi lang yung parang prod manager ang dapat ang nag-aasikaso or nag-aano dun eh. Nagmamando, kailangan ikaw rin eh. Baga parang yung sa mga prod manager, assistant director, parang ayun na, mga assistant talaga sila eh. Pero sa huli, ikaw pa rin talaga eh. Pero, ikaw ang boss dun. Sa production na yun, kahit nagbabayad sila, ikaw ang boss dun. Tapos, may karapatan kang pagsabihan yung artist na yun or kung sino or kung may mga makukulit na tao doon ng gugulo, yung mga ganun. Pwede mo silang pagsabihan lahat. And ayun, makinig kayo sa director nyo kung ano yung mga sasabihin para sa inyo rin to. And ayun, kasi mamaya kasi nangyayari, may mga hindi nakikinig eh. Na na tao eh. Na nag-shoot kayo, minsan patanga-tanga na anong gagawin ko? O, kita mo, hindi ka nakinig dun sa sinabi ko kanina. Biglang hindi mo alam yung gagawin mo. Bigla siyang hihinto dun sa dun sa gitna ng set. Nyari, nakatake na, okay. Kanta siya, ganyan. Tapos maya, pagkatapos ng verse niya, anong gagawin ko? Diba? Yun lang. Iba pa rin yung mga nag-video ba? Iba pa yung may mga DOP. Hindi ko kasi sobrang familiar sa mga tao sa eksena, sa back of the scene. Iba pa. Kaya may daan kami doon. Iba pa yung DOP sa cam operator. Kumbaga yung director of photography, siya rin yung mag-guide dun sa sa cam op namin na ganito yung angulo, ganito yung mga kailangan nating makuha, ganyan. And then, ito na ba si director, okay, kailangan ko yung best na galaw mo, na ganito, na ganyan. Siya yung makakakita dun sa monitor. Kumbaga si DOP, siya yung magandang shot, magandang Pero actually si director ganun din naman eh. Halos parehas na rin eh. Hindi na rin nagkakalayo. Kasi marami ng director ngayon na nagdi-DOP na rin talaga eh. Kumbaga, kahit ako, di ba? Sino ba to? Yung gumawa ng Justice League, siya lang din yung dun eh. Nag-DOP, nakita ko dun sa behind the scenes sila eh. Ikaw rin yung iba ba yung humahawak ng camera mismo? Kasi pansin ko, ikaw lagi talaga nagsushoot. Normally pag ikaw yung nagdidirect. Pagka full production, meron akong shooter. Talaga. Pero minsan kinukuha ko pa rin eh. Kinukuha ko pa rin eh pagka hindi makuha yung or nahihirapan na siya. Yung gano'n, tinutulungan ko pa rin eh. You invest so much on your camera, yung mga gamit mo, yung mga ilaw. Napansin ko eh. Parang mas mahal pa nga yung camera mo sa kotse mo, sa mga cellphone mo. Ba't naisip mo na parang ito talaga yung kailangan ko labasan ng pera na gano'to kalaki, 500,000 level, mga ganon? Kasi siya yung gumagawa ng pera ko eh. Di ba? Kailangan ko lang din ibalik sa kanya. At saka yung PC. Okay. Yung PC, isa yan sa mahalaga sa ginagawa natin. Dahil at the end of the shoot, sa kanya ka pupunta. Kung ikaw ang nag-e-edit, sa kanya ka pupunta. And ayun, pag-investan nyo lalo yung PC nyo dahil pabigat na pabigat ngayon yung mga software and yung memory na mga syempre bagong camera lalabas, bibili ka. Syempre pabigat na pabigat yung files nun, tsaka yung quality. Ano ba ang gamit ngayon ni Louie na camera or Blackmagic lang, 6K Pro. May gusto ka bang i-improve pa doon? May pangarap ka ba na ilagpas pa doon? Meron. Kung hindi FX6 or Red Komodo. Ayun, para movie type na yun. Sa mga nagsisimula dito, ano yung mabibigay mo sa kanya na budget meal na pangkuha ng ng pang-direct, pang video, pang music video siguro? Actually kahit mga ganyan lang A6 IV. Kung yan lang kaya, mga A6 series ng Sony. Pwede na yan eh kasi
saan pa papanoorin yan, di ba? Sa cellphone lang papanoorin eh. Hindi naman na sa mga Big screen. big screen na sinehan Gets. or TV. Oo. Okay, may malaking TV, pero ganun pa rin naman yung quality. Okay. At saka, marami nagsabi, pero wala sa gamit yan. Mm-mm. Totoo yun, totoong wala sa gamit yan. Kasi ako, ginamit ko nga nakaraan kay Pollen Bollen yung iPhone. Ay, anong yun? Anong title nun? Everyday. Everyday Pollen Bollen. Pollen Shot Bollen. shot on iPhone. iPhone 14? Oh, 'Di ba? 14 plus. Kung tingnan nyo yung gawa niya sa mga gawa na iba, pero isipin mo, the weekend nga ata, naglabas ng iPhone, yung latest, 15, 'di ba? 16. Oh, Nakabuo siya ng music video na kakaiba. And that's just from a phone. Kaya na mas naniniwala talaga ako na wala sa gamit lang. Wala sa gamit yan. Kaya mo kung anong meron ka, Yeah. gawin mo. Yeah. Tama? Minsan nga, nagsushoot na ako ng walang stabilizer. Kasi karamihan ngayon yung mga bago, panay-shoot sila ng mga naka-stabilizer. Kasi pag naka-stabilizer, amaze na amaze ka na eh. Kung ikaw bago ka. 'Di ba? Parang amaze na amaze ka. Uy, walang kaalog-alog to, walang kaano-ano to. Pero matututunan din naman nila kung ano yung para sa music video tsaka sa hindi. Kayo baka bibigyan ng tips sa mga nanonood din dyan na parang color grading. Kasi sobrang hirap Color yun. Ibang art yun. grading. Ibang art pa yun. Oo. Color grading, sobrang lawak kasi niyan eh. Hindi, pag sinabi ko kasi sa inyo, yung gagawin nyo, hindi nyo makukuha yan eh. Kasi depende sa mata nyo yan eh. Sobrang, para sa akin sa editing, siya yung pinaka malawak. Sobrang laki ng space ba na kailangan na ganito, ganyan. Para magkakalayo sila nung mga ano mo. Hindi, baga yung settings nun, magkakalayo, hindi siya magkakalapit. Lalo na sa DaVinci Resolve, yung software na pangkulay, sobrang hirap niya. Pero sa Premiere Pro, yun, madali lang naman. Pero yun lang, hindi ako makapagbigay kasi ng advice kung ano kailangan na, kailangan gawin na, ganito, taasan mo yung ganyan, babaan mo yung gano'n, hindi eh. Kasi nasa mata nyo yan eh, nasa mata nyo yan eh, wala sa akin yun eh. Nung natutunan mo to, nagsisimula ka YouTube. Oo. YouTube talaga. Walang nagturo sa'yo na mentor na, ito gawin Ay, mo. wala. Naniniwala ka na parang ang lahat ng bagay talaga kaya matutunan ng sarili mo sa YouTube, mga internet, ganyan. Kasi nasa palad na kamay mo eh, sa search mo na lang eh. Kasi isipin mo kung nasa 2000 year ka dati. Hindi mo magagawa yan. Tsaka yung software na yan, napakahirap pa siguro intindihin dati. Di ba ganun ka high-tech, di ba? Ngayon pa may mga lumalabas na AI. Yung mga nakakatakot eh. Kukunin yung trabaho natin, boss. Ako natatakot ako dyan eh. Natatakot ako dyan. Kumbaga parang ano yan. Isipin mo sabihin natin mga 10 years, 20 years, mga ganun. Talaga nagbagsakan yung mga AI na malulupit. Kumbaga, yung mga artist ko, kaya na nilang gawin yun. Sa AI lang. Cellphone na lang. Video ka lang wild, cellphone mo. that's Tapos dadaling ka na ng AI sa ganitong lugar, sa ganitong, alam mo yun, Oo nga. kayang-kaya na nila. Ano ba ang normal day para kay Louie Ong? Family man. Family man. Yeah. Pagkagising ko, tatay ako ng 3 anak. Ayun. Shout out. Yun, mga 3 kong cute na anak. Ayan. And, after nun, gabi, trabaho. Then, after ng trabaho, kung may mag-aaya na tropa. Katulad nyo. Okay, sige, labas tayo. Okay, tas bukas, pahinga lang. Kung wala akong gagawin kung walang ganun ulit. Hindi ba, may mga times ba, hindi kasi as a father side yan eh, pero yung work side na as a Louie Ong na parang may puro meetings, mga ganun. Buong araw. Actually, buong araw siya. Nangyayari yun nangyayari. Yung buong araw. And buong week, katulad nito. Pang ilang araw ko na lumalabas ngayon kasi in-invite pa ako ulit eh. Bukas ulit. Bukas ulit. May lapag tayo bukas. Music video. Yan, alam mo na yan, makikita na lang yan. Ang pansin ko, may yung kay Smaglas more on cinematic na talaga yung bagsakan. Minsan nga may mga gawa-gawa ka talaga na may kwento, di ba? Yun. Do you plan to transition from music video para sa short films or cinema type stuff? Oo naman. Nung 2023 ko pa plano yun.
Kaso nga lang, nahirapan ako. Actually, meron akong sulat kasi. Ang una kong naano dun si Superfly eh. Kung natatandaan mo yung pinost ko na looking for dancer, okay, para siyang step up movie na creep walk type naman, mga creep walk shit, mga ganun. Tapos may mga battle rap pa rin. Basta tungkol pa rin naman sa gang yung movie na yun. And si Superfly nga yung una ko nakikita doon. Kaso nga lang, nahirapan ako maghanap ng sponsor. Kasi una-una sa lahat ng kailangan dyan, budget. Budget Siyempre, talaga. budget, di ba? Ngayon, short film ba? Sorry, short film ba siya? Series talaga siya. Kumbaga parang abot siya ng 30 minutes, then bibitinin ko yung mga tao. Actually, ganun. Sa tingin mo, gusto mo sumama sa mga Cinemalaya, yung mga ganung bagay? Oo. Yun talaga. Yun yung goal. Yun yung goal. Gusto ko makipagsabayan doon. Kaya. Kasi ibang game na yun eh. Yun, di ba? Diba? Kasi nga, dito ngayon sa kinakatayuan ko, medyo na ako parang, paano ba? Parang feeling ko alam ko na eh. Okay na, napagdaanan ko na. Pero feeling ko lang naman yun. Pero hindi pa eh. May hindi pa dumarating sa akin na challenge talaga na matindi sa music video eh. Siguro baka hindi natin alam, baka yun na nga yung movie. Yun pwede, Pagka diba? Sumunod. Malay mo, siyempre, sabi natin stepping stone mo tong music video career, diba? Tapos parang lalabas ka sa short films, magugulat ka lang, nagdedirect ka na ng sarili mong movie, kasama mo yung mga artista. Pero yun na-imagine mo yung sarili mo na magiging ganun. Oo naman. Siguro mga 3 taon. Bigyan niyo akong 3 taon. Bebelo lang talaga ako. Pansin ko ang gumagawa ng ganito, Louie, si Pio. Si Direk Pio, ayun, si diba? Pio. Si Direk Pio. Ayun, shoutout nga pala kay Direk Pio. Nagkita kami kagabi. Pinakilala nila ako kagabi doon. Nagulat ako. Tapos ayun, nice to meet you on my big band. Ganun siya sa akin. Director din yun. Kumbaga, the mutual respect is there and he's mahilig siya gumawa ng short films na, diba? I think gumawa sila nakaraan na price, diba? Pero nagulat nga ako sa kanya. Nagkita kami, kilala niya ako. Kumbaga parang, nagulat din ako na, kilala niya ako. Na ayun. Nakakatuwa lang. Gusto mo rin gumawa ng ganun? Kagaya ng nagawa ni Pio na mga short films na ina-upload sa Facebook, mga ganun. Oo. Actually, yun yung plano ko talaga noong 2023 pa eh. Yung ganun eh. Tas, mag-iiba yung kwento eh. Pero, episode talaga siya. Tas, mag-iiba. Paiba ng paiba. Hindi lang isang topic yung... Parang Black Mirror na parang iba. Ang ganda nun. Malay mo, makuha pa ng... I forgot the term eh. Parang may ganun yung ABS-CBN, yung mga series na ginagawa, di ba? Plan mo ba pumunta sa corporate world na ganun? Hindi. Hindi. Sa mga ABS, sa mga TV. Hindi. Mas marami tayong pera sa ano. Pwede. Pero anyway, growth. Feeling ko madami pang pwedeng magawa. Nasa'yo naman yung gamit, nasa'yo na yung skill set. Why not, diba? Ayoko muna siyang pangarapin kasi okay. Marami pang mauuna eh. Marami akong mauuna na Kumbaga wala pa siya sa isip ko. Yun doon. Share us some of your favorite experience as a director. Yung pagiging respetado sa lahat, kahit nasa labas ako, kahit nasa shoot ako, kumbaga parang tuwan-tuwa ako sa ganung part na nire-respeto nila ako. Ultimo yung katulad nung kanina sinabi ko, may malaking tao na ganyan. Kumbaga parang until now hindi ako makapaniwala eh. Kumbaga parang sino ba ako? Parang ganun eh. Iniisip ko eh na I'm nobody. Skater lang naman tayo eh. Kaya nga Skater lang naman tayo eh. Mismo. Diba? Tas Kaya nga lahat na nung iba nga sa feeling. Or share mo sa amin yung mga parang favorite shoot mo na natuwa ka talaga, na nag-enjoy ka. Halos lahat naman. Actually, halos lahat. Pero halos lahat, may stress pa rin kasabay. Pero, ang ginagawa kasi namin, mas nilalamangan namin yung enjoyment din. Siguro, yung stress na yun, bago matapos yung shoot, sige, labas na natin yung stress na to, ganyan. Okay, pagtapos naman ng shoot na, okay. Happy na. Meron ka bang specific na favorite na music video na shoot mo? Ano ba? Wait lang, yung dami kasi hindi ko na.
Hirap mag-isip eh. Oh, sige. Syempre, Actually, wait lang. Ah. Ang dami nagtatanong sa akin yan. Anong pinakamalupit mo music video? Kahit sinong makikita ko ganyan eh. Anong hindi ko na po masabi. Kasi pare-parehas naman din sila. Pero, ayun, mahirap mag-isip eh. Hirap sa sobrang dami ba? Sobrang dami. Hirap isa-isahin eh. syempre, kung may favorite, may time ba na nahirapan ka talaga na sobra na parang stress. Oo. Masyadong stress to. Tas syempre, anong share ka lang 'yon kahit di mo nabanggitin kung anong music video or sino man. Yung kay Lexus, na-stress ako doon. Okay. Ano kay Lexus, anong MB to? Sa editing. Ano ba? Anong MB? Yung Oreo. Yung kay na MSTR? Yun ba yan? Hindi. Oreo, solo track niya yun. Okay. Nahirapan kasi ako dun sa setup ng studio, yung green screen nila sablay. Okay. So, nangyari, papaliparin ko kasi siya kaya yung parang buwabagsak Yan ba siya. yung gumagano-gano? Oo, yung sa ulap, ayun. Nangyari, sablay yung green screen nila dun sa studio. Hindi makuha nung software ko. Ginawa ko, minano-mano ko siya na masking talaga. Tatanggalin kita dito. Natapos ko lang siya 2 araw. Tas more on masking talaga siya. More on mano-mano. Sobrang na-stress ako. Ito nasa top ka na. Nandun ka na, nasa tops ka na kung sino may mga director na gumagawa ng music video. How do you think you can maintain that? Wala pa ako sa top. Kasi, pag nasa top ka, dapat ikaw number 1, di ba? Ikaw ang siguro lang, tawag dito. Nakakasabay na. Ganun lang, nakakasabay. Paano mo may maintain yung status na yan? Nandun ka basta part ka nung nasa mataas na porsyento na. Ayun lang, build lang ng relation sa mga artists, sa mga client, and yun, sa mga kapwa ko directors. Gano'n. Pero actually, hindi ako malapit sa kanila eh. Sa mga kapwa ko directors eh. Hindi ko rin alam kung bakit. Kasi siguro sobrang, ang isip ko nasa artist. Kumbaga nakatoka ako sa kanila na gano'n. Kasi, may mga nakakausap ako, okay, pero tungkol sa mga camera, alam mo yun na, ayoko nang pag-usapan kasi yan eh. Kasi, sa trabaho, yan lang eh. Tapos, hanggang magkikituan tayo, gano'n, puro camera, puro yung mga which is good naman, okay, na sobrang tutok. Pero kasi ako, para na ako napapraning kasi. Sobrang praning na ako na, ang dami mong pinagdaanan. Parang lamog na yung utak ko ba dun sa sobrang importante ng artist relation ngayon sa status mo. Oo. Yun yung, kasi client yun eh. Client lahat yan eh. Yeah, tapos yung client na yan, meron yung kaibigan pa na isang client, tapos yung kaibigan may isa pang client na nagbubunga lang eh. Baga, parang pyramiding din siya. Domino effect. Diba? May team ka ngayon. May team ka nakasama lagi. Meron. Share mo naman dito yung team mo para ma-appreciate natin lahat sila. Okay. Shoutout nga pala kay Archie Santos. Ayan. Isa yun sa mabait na PA, and also tinetrain ko na rin siya mag-camera. And also kay Face ng NPA. So ako kaka-hair ko lang sa kanya. Shoutout Face. And also si Dubs. Yan. Dubs, shout papayasok. Actually sa team ko pa rin talaga siya kumbaga. 'Di ba? Pero yan lang, on call, ganyan. Pero nakaraan clutch yan. Ang galing niya kay Smaglas. Kasi, kwento ko lang Kasi, nagka-problema ako dun sa papagawaan nung LED na yung YouTube tsaka Spotify para dun sa background ni Smaglas. And then, nasa shoot ako nun. Hindi ko maasikaso. Ngayon tumatawag si Smag, direct, kompleto na yung natin. Sabi ko na lang, oh shit, nga pala, nakalimutan ko pala kasi gasuhin yun. Sorry, kala ko kasi sila na. Di ngayon, wala na akong ibang choice. Tinawagan ko si Dubs. Tinawagan ko siya. Sabi ko, baka may connect ka naman na ganito, na ganyan. Sabi niya, sige, sabi ko, wala ka bang gagawin bukas? Sumama ka na rin, ikaw na Proudman dun bukas, ganyan. Sabi niya, hindi, wala. Sige, sabihan mo na ako, abutan na lang kita. Sabi niya, hindi, kahit wala na, okay lang sa akin, di ba? Ganun karami pera. God damn. Pahingi naman. And, ayun. Syempre, shoutout nga pala kay Justin. Kala parang iyak na ata. Hindi naman hinuli pa eh. Tinitingnan ko eh. Sino si Justin? Si Justin,
Baka umiyak eh. Iyak ba yan? Tingnan natin. Sa sagot, Okay. depende yung sagot. Si Justin yan. Justin Morris, yan. Shoutout sa'yo. Alam kong kupal ka. Hindi naman. Magaling makipagkaibigan niya kahit kanino. Kunyari, hindi niya pa kaibigan. Kahit sa kami mapupunta. Once sa kinausap niya na, babalik yan, tropa na sila. Na gano'n. Tapos, ayun, shoutout sa kanya, pinatato niya ako dito sa leeg niya. Ayun. Ang pansin ko nga, natutuwa sa kanya yung mga artist eh. Di ba? Yung mga, kung dinadala mo siya. Parang yung mga artist na kawala, sina Archie, or kung sino man na gusto siya. Oo, gusto Which is, siya. feeling ko sobrang laking bagay nun eh. Oo. Pero minsan, may mga sablaya, marami. Alam niya yan. Kumbaga, alam niya mainitin ang ulo ko. Alam niya pag galit na ako. Alam niya pagka kailangan ko na ng ganito, ng mga ganyan. Ayun. Lagi nakokotong. Hindi, pero ewan ko, ba't nandiyan pa rin eh, di ba? Shoutout just in case. Yan, pero mas marami nagsasabi sa akin, buti di ka nagsasawa kay Justin. Ilang beses mo na sinasalo yan. Hindi, kasi siya yung nanatili sa akin eh. Siya yung naniwala, di ba? Siya yung naging totoo. Alam mo yun, yung gano'n. Since nung nung podcast natin na una, 2023, doon ko siya una nakilala nun eh. So, yung tibay din talaga ni boss. Kupal na kupal sa gilid eh, no? Nakagano'n eh. 2020, siya, actually nagdidirect na rin siya eh. Nagdidirect, diba? Parang, yan. Sila ni Archie, kumbaga parang tinatrade ko na sila mag-camera, di ba? Pwede pa ba mag-intern kay Direct Louie na mga ganyan? Pwede naman, pero hindi ganun kadali eh. Kumbaga parang, mahirap eh, kasi meron akong mga hinire din eh. Meron eh. Pero, sabihin ko na, hindi kasi hindi ko nakitaan na parang down sa akin eh. Tsaka syempre, yung mga, yan, sila Justin, sila Archie, sila Face, sila yung mag-o-observe rin eh. Kasi sila yung laging makakausap. Hindi naman ako madalas makakausap ng mga yan eh. Ng mga bagong papasok sa akin eh. Pero, meron akong plano kasi, buong Pilipinas na, meron akong planong gano'n. Kunyari, eto, mag-hire ako ng shooter sa Cebu, mga gano'n, mga malalayo. Tapos, yung logo ko yung gagamitin nila. Pero papalitan nila ng pangalan yun sa baba. Pangalan na nila. Which is, tulong din sa kanila yun. Na, magpa-boost din ka agad. Di ba? Sa tingin mo kung ang career mo, kung hindi ka director ngayon, sa tingin mo, anong career path na tatahakin mo? Dishwasher. Hindi, joke lang. Siguro nasa call center. Call center or businessman. Yung ganun. Kasi kung mawawala naman to, okay lang eh. Baga, andyan naman yung social media eh. Pwede natin siyang gamitin eh. Para pagkakitaan eh. Diba? Ayun yung hindi nakikita ng ibang tao eh. Napakalaki ng social media ngayon na sobrang daming pinayaman na tao ng social media. Oo. So, ang pansin ko sa'yo, men, yung ikaw, lagi ka naglalabas ng mga reels na lagi kita yung mukha mo. Alam mo yun? Kasi normally, ang director ay back-end lang eh. Ngayon, nakikita na yung mukha mo sa mga reels, nakikita na yung mukha mo na ang nag-video, may nag-video pang iba. Alam mo yun? Gano'n ka-importante yun, Lou? Yung paggawa ko ng reels na ako. Okay. Ganito lang yan. Parang, binibenta ko lang din yung sarili ko. Para, ma-recognize nyo ako kung sino ako. Kasi simula nung gumawa ng ganun sa mga event, meron na sa labas sa labas sa mga club, mga ganyan, direct pa-picture ko, diba? ano ba? Nakakagulat yung tayo gano'n magkasama nun, mga unang part na tuwan-tuwa ka, sabi ko, kilala na ako, diba? Nag-picture na yung mga tao. And then, nung Hydro ba yun? Howlers yata, Howlers. Yun, may mga nagpapapirma na, gulat nga ako doon na, may nag-aantay sa'yo doon, ganyan, fan ka daw niya. Okay. Sabi ko, shit. Pero, lang, tawag dito, grateful pa rin ako doon sa nangyayari ngayon na gano'n. Masasabi mo ba sa mga nagde-director din ngayon na try nila gawin yon or gawin nila yung ganun para ma-recognize din talaga yung mga tao na sa likod ng camera? Oh, kailangan yung gawin yun. Kasi, tawag dito, minsan kasi hindi kayo nare-recognize lalo na nung ibang artist na pinaghirapan mo tapos
alam mo yun, hindi ka niya masya-shoutout. Man lang, hindi ka tulad na gumawa ka ng way mo. Kung, ewan ko lang, kung mararamdaman mo lang to, kung mararamdaman mo lang parang, walang paki sa'yo yung mga yung mga tao. Kumbaga, nakita nga yung craft mo, pero wala silang paki sa'yo. Alam nila yung pangalan mo lang. Oo. So, gumawa ka ng paraan para makilala ka nila lalo. Gets. Diba? Para at least, di ba, pag lumabas ka, si Direk Louie to, gusto ko siya collab or katrabaho. At least, alam mo na yung muka. Di ba? Yeah. Mixed Music Awards, na ano yung mga na-nominate sa'yo nun? Yung kay 4 yun eh. 4 na video? Yung... Hindi, 3 video. Tapos yung 2 MB, 2 yung nominated niya. R&B Video of the Year. Anong kanta? Bad. Ni BAD kay Dennis Julia. BAD. And Music Video of the Year din siya. Tapos yung Marikit sa Dilim kila Juan Kawili. And then We Made It. Hip Hop Video of the Year. Yung Marikit sa Dilim is R&B Video of the Year. Kamusta naman yung experience doon na parang lumapag ka na kasama ayun, big names? Shit. Sobrang di ko akalain kasi kailan ba to? Nung sinend pa lang yung invitation doon eh. Yung invitation doon, kumbaga parang napatayo talaga ako noon eh. Nag-edit ako nun, tapos biglang sinend sa akin ni Boss Patrick Cruz, yung manager ni Nick Makino. Sabi, Direk, punta tayo dito sa sa mix, ganito, invited tayo, ganyan. Ano ba yun? Parang gulat ako, shock ako. Na gano'n, uy, kasama. Ayun, di talaga makapaniwala kasi parang isip ko, sino ba ako? Ganyan, tapos lalapag dun, di ba? Lalapag dun, ganyan. Tapos sila, Dennis din naman, nag-send sa akin ng invitation, sila Juan Kawili. Ngayon, medyo nahirapan lang ako kanino ako sasabay nung time na yun. Pero, nagsabi na kasi sila Nick Makilo na doon ako sumabay sa kanila. Kasi para iisang kotse na lang kami. Gets. Yung ni Boss Patrick. Limousine. Joke lang. ibang level ng happiness din yun eh. Kasi alam mo yun, lahat ng shit na ginawa mo nagbunga. Na para kahit nomination lang, kahit nomination pa lang, 'di ba? Baga para sa akin panalo lang ako doon eh. 4 pa. Oo. Baga parang kung ngayon iisip ko pa rin na parang hindi pa dapat ako kasali diyan, hindi pa dapat. Alam mo yun na puta ina maglalakad ako doon, upo ako doon sa mga big names, sa mga ganun. Alam mo yun. Ang ganda rin ng forma mo doon, boss Yun ba yung naka-Balenciaga ka? Hindi. Prada ba yan? Louis Vuitton. Louis Vuitton. LV. Shoutout nga pala si Grave Matter. Ito, post natin yung picture dyan. Ito, sobrang drip lords. Kung gusto niya kasing drip lords ng boss ko, punta kayo sa isang boss ko. Nakita mo yung mga tao doon. Siyempre, mga big names. May mga tao ka bang gusto makita? Gusto ko magiging katrabaho ko rin to one of these days. Yung Beanie. Oo, nakita ko sila doon. Tapos, sila Heb. Andun sila. Tapos yung, P-pop yun? SB19. Yan, sila Josh Cullen. May yun lately parang nagka-issue siya dahil doon sa Hip Hop Awards ata nanalo. Na syempre ang daming mga big names na nakasali. Kasi na syempre mga fans din ng iba yan. Kanya-kanyang fans yan, di ba? What can you say about that topic? Friend kami yan ni Josh Cullen. Friend yan. Lahat naman tropa mo naman lahat. Oo naman. Ayun, siguro deserve niya yun. Kasi tawag dito, di ko kasi masyadong ayoko magsalita tungkol sa hip hop kasi maraming matatalino ang mag-aano diyan na hindi mo naman alam nagdidirect ka lang naman ganun yung mga yan baga yun lang, deserve niya yun. Magsalita. Congratulations sa lahat na yan si Roy, magsasalita yan, haters ko yan. Roy, baka mag-comment ka. Birthday ni Flo G, one of sa mga magandang event din yan. Doon ka nun. Parang memorable ba sa'yo yung gabi na yun? Oo. Memorable, umabot sa akin ng 2 weeks. Shoutout Flo G, yan yung mga kasama. Na-shoot mo na rin si Flo G before, di ba?
Oo. Na bago yung sa mga collabs. may first mga podcast collabs. natin, 'di ba? Bago yung first. Mm. Madami na ba kayong trabaho ni Archie? Marami na. Sabi niya nga, lang ka, Derek. Ikaw nga yata yung may pinakamarami yung shoot sa'yo. Ikaw yata yung may pinakamarami yung shoot sa akin. Sa mga sinabi niya lang yun nung shoot namin ni Don Pao. Oo, Don Pao. Ito din pala kung hindi, ano title nun? Balagbag. Balagbag. Ito, Ayun. post din natin yan dito. Ito, Style by Grey Matter. Style by Grey Matter. Na naman. Kotang-kota talaga. Grabe. Tapos ayaw niya ibenta kay Flo G yung pantalon. Oo. Binibili na sa kanya, ayaw. Hindi po nabibenta lahat ng gamit dito. Pwede mag-upa. Pero bawal ibenta yung iba. Yung iba lang Binibili naman. na ayaw pa. Striving directors, yung mga syempre may mga young filmmakers tayo dyan. May mga kahit mga old school na parang hindi pa rin nabibigyan ng break. Ano yung mga tip mo sa kanila? Wag kayong matakot mag-invest sa ibang tao. Like, kunyari, may artist na lumapit sa inyo and hindi nyo nagustuhan yung kanta. Kumbaga, wag kayong matakot na hindi siya kunin. Kasi malay mo, yung sinasabi mo pangit na kanta, yun yung magbibigay sa'yo ng ng opportunity. 'Di ba? And also, yung mga director na mapapride. Kailangan tanggalin mo kasi yung pride mo eh. Which is, alam ko yan kasi sa video industry, sa industry natin, marami nag-aaway. Marami nagpapataasan ng ihi. Kaya umalis ako ng wedding dahil doon eh. Baga parang, sige sa inyo na yan. Baga, dyan na kayo. Diba, akin na tong music. Diba? Ngayon, merong mga, eto real talk lang, may mga pumapasok na mga galing ng mga wedding, papasok ng music video ngayon. Nakikita ko nahihirapan din. Actually, nahihirapan. Kumbaga, transition yun eh. ang nakikita ko parang nagiging wedding yung datingan, nagiging korpo yung music video ba. Hindi to hate ako, baga parang based lang dun sa pag-observe ko. Ayun, siguro aralin lang din natin kung ano yung ginagawa ng hip-hop na hindi ginagawa dun sa corpo shit, mga ganun. Pero nag-corpo ka rin ngayon, di ba? Ang pansin ko. Yung mga corpo na yun, ano naman yun, tawag dito. Sa mga ads na naman. Yun. Mga kapwa mo director, Louie, may local muna, may nakikita ang kapwa director na you wanna give props to na ang ganda ng gawa nila, ang ganda ng movement nila. Mga colleagues mo. For Real. For Real, si Axel, Luwas Wish. Luwas Wish, Mm. yan. Tropa ko na yan, magkakagrupo kami dati, ganyan. Alon yun, di ba? Alon. Yun, wala akong masabi doon kasi sobrang galing talaga nun. Kumbaga, kung gusto mo ng kompetensya, hindi mo siya matatalo eh. Hindi mo siya matatalo kasi marami pa siyang hindi nilalabas. Na siya yung nung Gengoland, di ba? Yun. Nga pala. Short film. Shoutout nga pala doon. Yung Gengoland ni Superplay, grabe yun kagabi. Sobra. Ayun, nagkita rin kami doon kagabi yun. Sinabi ko sa kanya, sobrang lupit mo talaga. Walang kakupas-kupas. Actually, nauna pa siya sa akin. Tagal na siya. Tagal na rin niya. Pero sobrang lupit. Wala akong masabi. Sino pa? Meron ka ba bang naiisip? Si, Titus C. Titus C. Isa yan. XB, di ba? XB. Oo. Isa yan sa nire-respeto ko na director dito. Kumbaga, nakatuwa lang din kasi pag nagkikita kami, alam mo yun, nakapagbatihan kami. Ganun. Kumbaga, shoutout sa'yo. Sobrang lupit. Kumbaga, siya rin nagbago ng visual ng hip-hop kung tutusin. Si Titus C. Para sa akin. Ayun lang. Siyempre international, meron yan mga idol mo talaga, kahit local nga, kung may idol ka man na filmmaker or kung ano man, sino sila? Para makita ng mga kung saan ka nang galing or sino yung mga inaano mo. Yan. Sa Lyrical Lemonade. Yeah. Tibay nun, tumalon sa crowd yun. Ewan ko, napanood mo yun, yung tumalon siya sa madaming tao, basta madaming tao. Angas, isipin mo, director yun ha. Pero yung mga fans, nagbabalo sa kanya, diba? Cole Bennett. Ayun, grabe rin yung ginapang niya. Nakita ko yung parang unang video niya. Na parang sa cellphone ba? Yun? Or video cam pa? Yung ganun. Tapos ngayon, sobrang star niya na rin na Baga, yun yung gusto kong sundan eh. Kaya ako ginagawa rin to eh. Yun yung gusto kong sundan eh.
Pero ang pagkakaiba lang kasi namin, siya may sarili siyang channel. Kumbaga sa akin kasi wala eh. Actually nawala nga yung channel ko eh. Oo, yung may mga gawa ka doon, 'di ba? Kay na Yoki sa inyo. Tas kay na Arbis Lat. Oo. Ayun, naglaho eh. Ewan ko, daming hacker. Mag-aral ulit. Kumbaga pag-aralan talaga yung mag-aaral ka ulit for filmmaking, yung mga theories, mga ganung mga bagay. Sa tingin mo gusto pang gawin 'yon? Gustuin ko man kaso hindi nakakayanin ng oras eh. Kasi alam mo naman, sa isang araw nakikipag-meeting ako 3 beses kasi minsan iba-ibang lugar. So inaabot na ako ng madaling araw ng ganun, tapos mag-aaya pa kayong uminom. Di ba? Ang hirap na. Priorities. Hindi, joke. Hindi, yun. Syempre, kinabukasan, another day, bago na naman yung yung gagawin mo eh. Ikaw ba lagi kumakausap pag may nag-message? Direkto sa'yo o may assistant ka to do that for you? Wala. Wala. Kasi, gusto mo ba ng assistant na gagawa ng para sa'yo sa ganun? Dati meron akong secretary, taga-kausap sa mga ganun. Importante ba siya sa tingin mo? Feeling ko kailangan mo siya ngayon eh. Kailangan ko siya ngayon. May mga pwede ba mang lumapit sa'yo to be, yun nga, secretary, maging hire? Kasi kailangan mo talaga. Pwede naman. No. Pwede. Pero ayun nga, nire-ready ko muna eh. Kumbaga, kinaayusin ko muna lahat ng ilalatag ko sa kanya para at least alam niya eh. Kasi mahirap yung biglaan na lang eh. Diba? So, yun. Dapat kung magsasali kayo or gusto niya maging part ng, ayun nga, yung assistant or secretary ni Louie, dapat alam niyo rin yung papasukin. Alam niyo yun, yung parang kung ano kailangan gawin. At dapat matatag yung puso niyo. Mainit yung ulo niyan. Sa tingin mo, ano yung mga milestones mo na na-achieve since our last podcast 2 years ago? Siguro yung ano ba? Yung pagtaas ng rate. Yun. And yung pagdagdag pa ng network sa business na to. Ayun, mas lumawak siya compare nung nakaraang podcast natin. Tapos ayun, marami akong nakilala na big names. Tapos nagkakaroon ako ng opportunity sa kanila. And then may ko-connect sila sa akin ngayon. And then nagkakaroon ako ng ipon or tumataba yung ano natin. Yung wallet, yung bangko, yung cheque. yung ginto tumataba pala. Tumataba yung ano. Any big plans for 2025? As in, sobrang, pwede, kung kaya mo ma-share sa amin yung mga pinaka-plano mo na gusto mo i-publicize. Sabihin ko ba? Pwede. Kung gusto mo lang naman. 2025, ang plano ko is magkaroon ng warehouse na studio. Ayun. Pipilitin ko siyang ma-achieve. Actually, dapat last year pa yun eh. Etong December. So, nagka-problema, ganyan. And ngayon, buwelo, ipon. Kasi yung warehouse na plano ko is, pwede na rin siyang pag-ibentan. At the same time, kumbaga parang, gusto nyo mag-concert dyan, mag-concert kayo. Gusto nyo magpa-apoy dyan, magpa-apoy kayo. Pero, may mga nakaset pa rin naman ng mga backdrop na color na naka-ready. Kumbaga, tsaka yung opisina ko nandun na. Tsaka yung mga tao ko, doon na sila mag-i-stay. Okay. Para isahang ano na lang sila. Ano siya? Studio? Parang kumpanya talaga na malaki? Hindi naman, hindi. Baga, yung plano ko sosolohin ko lang siya. Marami na nag-offer sa akin na magi-invest. Gusto namin dyan. Hindi ko in-offer sa kanila yun. Baga, nabanggit ko lang since tinanong din nila. Anong plano mo ng next year? Ayun, sinabi ko. Tapos, ayun, yung mga businessman na yun, sa akin na, bakas ako dyan. Kasi yung gagamitin kong pangalan doon sa studio ko is yung pangalan ko. Louie Ong. Louie Ong Studios na ba? Pinag-usapan natin na nakaraan yan. Magandang pangalan. Hindi, Louie Ong na. Pwede. Yan lang. Wala nang studio. Yan lang. Sana maano yan. May mga artist ka ba nakikita na, maganon ba yun? May artist ka ba na under doon? And also maglalagay pala ako ng doon ng skate park. Skate park? Yan ang social plano. Hindi naman, parang lang siya. Mini lang naman. Pang indoor park type shit. Exercise din. Sakto boss, pag nabalian ka dun. Hindi ko parang ilalagay ko na yung mundo ko dun kung ano ako Okay. Baga, lahat nandun Lahat nandun na. Ayun.
Hopefully this year. Sana para at least. Naalala mo to, Lou, na parang kami lang yung pa nag-uusap lang kami, parang meron siya minsan na goal na. Tinatanong ko lagi sa kanya, sino bang gusto mo? Sinong gusto mo na ma-shoot na tas lahat ng binabanggit mo putik nakakuha mo after ilang months. Sabi nung nakaraan, parang gusto niya makausap si na Bugoy. Ngayon, nandun ka, nakakausap mo na sila ng Nakakausap ko siya. tas parang si Looney gusto mo makuha at that time. Ngayon, may music video ka na kay Looney. Anong title nun? Yung Ape Shit. Ito, Nila post ni natin Apex. dito. Dalawa Post sila natin ni dito yan, Apex. Ape Shit. And ngayon, may specific goal ka ba na gusto mo makuha or ma-shootan? Sa ngayon, wala eh. Ay, yung yung Beanie. Beanie nga. Beanie. Tsaka, yung ibang influencer. Kumbaga, doon ako ngayon sa mga influencer din actually. Maniniwala ka ba ang influencer ang mga bagong artista ngayon? Oo. Kumbaga, mas kilala na nga sila kaysa sa mga artista. Diba? Tsaka mas mataas na yung mga talent fee nila kaysa sa mga artista kung tutuusin. Tapos ang mga artist na hip-hop ang bagong rockstar ngayon. Mismo, kakasabi lang ni Baby Blue yan. Si Sika ba? Si Sika. Shoutout Sika. Shoutout sa GHR. Congrats din kay Superfly sa bagong album. Stream that stuff. Mga kakarnalis ni boss yan. Yun pala. Kaya yung birthday ni Flo G, birthday ko, doon ako naging temple. Shoutout lahat ng temple dyan. Mga karnalis ni Lou. Ang mga tropa natin lahat yan, mga from the GHR. G10C ba yung group? 45M Locos ako. G10C rin. Any specific goals na gusto mo ma-achieve ngayong taon? Ayun, yung yung studio. Yun talaga, yun yung pinaka-goal. Tsaka bumili ng 3 bahay, isang kotse. Hindi. Isang bahay lang. Isang bahay. Isang bahay. Alam ko, nag-usapan namin ni Louie lagi yung kotse. Parang, anong goal na kotse? GTR, yung kaya ngayong taon. Ngayong taon, siguro EK Hutch na Civic Type R. Di ba yung in-story mo nakaraan? Oo. Yung kahapon pala. Oo. Yun pala pwede. Doon yun sa Carnales ko yun. Ayun. May gusto ka bang i-add? Medyo bandang dulo na tayo ng podcast. If you wanna add something for the people who are watching. Siyempre sa mga new fans at sa mga dating fans. Ayun. Sa mga dating fans, kung andyan pa rin kayo, ayun, maraming salamat sa pagsuporta dahil part kayo ng journey ko simula nung una. Alam niyo yan kung saan ako nagsimula. And malamang napanood niyo rin naman yung unang podcast. And also dun sa bagong mga naka-follow sa akin, ayun, pagbubutihan ko pa and marami pa kayo makikita sa akin na kakaiba na hindi pa nalalabas dahil sobrang dami kong nakatagong concept kung tutuusin na pag once kasi ibang artist pag di nagsabi ng concept ako na magbibitaw. Okay, meron ako dito. Okay. Ang ganda na. Okay na to, naka-ready na. May ganun ako. Paano kunwari low budget na artist pero marunong or trip mo? Anong atake sa ganun? Pwede pa rin ba yun kay Direk Louie Ong? Oo naman. Parang may ginawa na ako ng ganun. Kung naalala mo, 'di ba, sa channel ko. Ayun. Tsaka kung makikita kung down ka sa ginagawa mo. Kumbaga parang hindi masasayang tong gagawin natin. Gusto ko kasi parang sige gagawa kita na libre ganyan. Pero kailangan masusundan 'yan. Kumbaga hindi man ako yung gumawa na. Gusto ko masusundan mo pa yung yung ginagawa mo. Yung paggawa ng music ganyan. Kasi ang pangit naman kasi noon na nag-effort ako sa iyo. Tapos wala pala ibubunga. Yun lang. I mean, yun lang. Hanggang doon ka na lang, hindi ka na gumawa ulit, 'di ba? Hindi ka na nag-music, hindi ka na yung ganun. Parang sobrang sayang lang. Oo, gets. Bandang dulong tanong na tayo. And kayo ba may 5 artist, bigay ka ng 5 artist na pinapakinggan mo ngayon, locally lang. Na pinapakinggan mo talaga ngayon na trip mo. Yan, Superfly. Lakas ng album. Gragra G10C Ship. G10C Ship. Ayun, lakas nun. Tapos,
Ayun, si Juan Kawili, man. One ka. Nakatuwa ako sa vibe nun. Nakatuwa ako sa vibe ng ano niya. Tsaka si Real Scrum nga, kasama pa eh. Real Scrum. Actually, okay din eh. Yun, hindi nakakagawa ka na ba talaga kay siya. Real Scrum? Hindi pa. Nag-model lang siya. Nag-model lang siya sa mga music video Pero na pwede, ginawa ko. diba? Pero, nagsasama na kami, nagkikita na kami dati pa, kumbaga. Kahit sa mga trabaho. Sa mga Red Boys, wala ka pang na-shootan. Meron, si CKYG. May CKYG Si ka Nate na. man. Tsaka sa Blue Boys. Wala pa. Kila Cashman. Wala Sa pa. Downtown Q. Sa Downtown Q, si Jinse Melodies. Ayaw nga pala. Ayun, meron isa. Kasi Bobby pwede, di ba? Nagkuha na kami ng number nung nakaraan. Yun, sakto. May dalawang artist ka pa na pinapakinggan ngayon? Sino pa ba? Halo-halo. Alam mo, ang hirap kasi. Araw-araw kasi may mga may mga nagsisend sa akin sa email ng track. Totoo. Araw-araw siya, araw-araw eh. Tapos sa sound tripping ko siya sa sound trip eh. Alam mo yun na? Pero sinisilip mo pa rin talaga. Oo. Ayun, send kayo sa email ni Louie. Anong email ni Louie? louieong@gmail.com ata. Hindi, yun lang. May mga nagsisend niya sa akin. Ayan. Tapos nagugulat na lang ako mag-PPM. Direct may sinend ako sa email mo. Oy, okay, sige. Tapos ayun, nagagawin na namin. Ganun. Pero minsan, nakapila na lang yun. Nakapila muna kasi na-overload ako minsan eh. Tsaka, nababurnout ako ng grabe. Of course. Lalo ko. Sobra eh. Kasi kung hindi meeting, shoot, edit, alam mo yun, sobrang dami. Wala nang Valorant, boss. Wala na, Binura binura ko muna. Ang peak rank po ni Louie Ong sa Valorant, Ascendant 5. Ascendant 3. Hindi nga makapatay eh. Yung mga gusto mag-hire kay Louie, of course, diretso na lang po kayo sa page niya. Lahat po yan, kung gusto niya ng number 1 song, gusto niya ng ganong kagandang edit, ganong kagandang shoot, Yeah. don't hesitate na i-message siya. Ibibigay naman po sa inyo yung rates. And lahat ng socials ni Louie nandito lahat, ipapop natin yan dito. Kaya maraming salamat kung umabot kayo sa dulo ng program natin. Kung hindi ka pa subscribe. Get the artist, pay the artist well. Bayaran nyo. Mapapakausapan naman lahat yan eh. Yun naman yun. You're paying for the work. And yung portfolio niya is way off the chart or charts na. Bagay yung portfolio ko, lagi ko nang sinasabi, nasa YouTube na lang. Ganun na Search nyo na lang po yung pangalan ko doon. Ayun lang. Lalabas na siya kagad. Anything you want to add? Ay, hindi pa pala. Last pa pala, sorry. Cypher 4. Sa hindi nakakaalam, Cypher 4 po. Si Derek Louie ang gumawa. Siyempre, honored ang buong cartel people dyan. Daan mo naman kami sa Cypher 4. Ayun, actually yung Cypher 4 na yun, dalawa yung shoot ko nung araw na yun. Hindi lang sa kanila. Ayun, ano ba? Hindi naman siya sobrang pinaghandaan eh. Na sobra-sobra eh. 'Di ba? Hindi naman eh. Kumbaga parang run and gun shoot pa rin. Pero kasi nandun tayo sa lugar natin sa MSP. Na kung saan na parang malayang-malaya tayo eh. Walang sisita sa atin mag-shoot. And kahit makailan take pa tayo. Yun lang, medyo mahirap lang dun sa part na dire-diretso kasi yun. Tas may magkakamali. Ulit-ulit. Shoutout nga pala kay Kapuji. Hindi siya nagkakamali. Siya lang hindi nagkamali. Partida, siya yung skater. Siya yung tinitira. Mahirap pa yung tinitira niyang tricks. Pero, hindi siya nagkamali. Ang nagkakamali pa yung mga artists. Shoutout sa mga artists na nagkamali. So, ngayon, kailangan namin umulit. Kasi one-way take lang talaga siya eh. Tapos, tirik pa yung araw. Di ba? Tapos, ayun, shoutout dun kila JC yan. Mga nag-iihaw. And also kay Yorko. Ang sarap ng manok. Ang sarap ng manok. Ang sarap pag may nagtatampo. Lasang-lasa namin yung tampo. Lasa. Medyo makanghang ng konti. Sa hindi nakakaalam, meron pong verse si Roy sa Cypher 4. Yun na lang yun. Meron siyang verse dun, lilik ko na lang. Ako na mag-leak. Ayaw na mag-leak? Hindi ko na i-leak eh. Okay lang, i-leak ko. Ganda yung verse niya dun RIP MSP. Ayun. RIP. Baka may gusto ka pang add. Ito na, your chance to may gusto ka pang i-add. Ano ba? Hindi na alam eh. Okay na? Okay na yun. Sa lahat na nanonood, again, maraming salamat. Shoutout sa mga ka-West. Maraming salamat sa lahat na. Yun lang. Siguro ito na lang. Yung ano lang. Tawag dito.
Yung mga taong nahihirapan sa sa mga ginagawa nila. Siguro wag kayong masyado mag-isip ng negative kasi sobrang ida-down ka ng negative na yan eh. Kumbaga, ako kasi yung ginagawa ko na lang is, halimbawa, kunyari lang, wala akong pera. Wala na ako ng pera, kaya kong kumita kagad. Kasi, lagi lang ako positive mag-isip eh. Hindi ako yung ano ba ang tawag dito? Papahirapan mo pa yung sarili mo. Na, wala ka na nga, isipin mo pa na wala ka. Baga, inubos mo lang yung oras mo sa ganung bagay na ibis na ginawa mo na nag-PM ka na lang o kaya mag-PM ka sa mga client mo. Ayan, sa mga director na walang shoot. Katulad ng mga nagsasabi sa akin na January wala kaming shoot. Pwede kayong mag-PM sa mga artists. Pwede kayong rumekta. Kahit di ka kilala niyan, pwede kayong rumekta. Wag lang yung kilala ko, tas hinire kita, tapos rumekta ka sa kanya. Medyo pangit na pangit na gawain yun. Ayun ang iwasan nyo ha. Marami na akong tinabla na gano'n na tao. Yun lang naman. And again, maraming salamat. If you've been inspired, of course, meron pa tayo iba't ibang klase artist na mayroon. Watch the channel, watch the old episode, panoorin nyo talaga yung struggle. Especially, lahat ng struggles yan nandun sa first episode. Pinap na rin naman natin lahat yan. And again, this is Dial 7, Dial 9 for the artist, by the artist. Let's go. Maraming salamat. Peace.